Ako ang makulong, Duterte. Inako ang drug war. Inako ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang madugong giyera laban sa illegal na droga, kung saan tahasan niyang ipinagtanggol ang naging hakbang at ipinaliwanag kung bakit niya ito ginawa. Sa kanyang pagharap sa Senate Blue Ribbon Subcommittee on the War on Drugs kahapon, mariing sinabi ni Duterte na hindi dapat questionin ang kanyang polisiya at hindi siya hihingi ng tawad o magbibigay ng excuses dahil ginawa niya ang dapat gawin. My mandate as President of the Republic was to protect my country and the Filipino people. Do not question my policies because I offer no apologies and no excuses. I did what I had to do, bungad ni Duterte sa pagdinig. Hiniling din ni Duterte sa panel na tratuhin siya bilang isang saksi, kasabay ang pag-ako ng full responsibility sa ginawa ng mga pulis sa pagsunod sa kanyang utos laban sa illegal na droga. I and I alone take full legal responsibility sa lahat ng nagawa ng mga pulis pursuant to my order. Ako ang managot at ako ang makulong. Huwag ang pulis na sumunod sa order ko. Kawawa naman, nagtrabaho lang, ani Duterte. Isinagawa niya ang war on illegal drugs upang protektahan ang mga Pilipino. Ayon pa kay Duterte, muli na namang tumataas ang bilang ng drug-related crimes kung saan nire-rape ang mga bata, pinapatay at pinagnanakawan ang mga tao, at kamakailan lamang aniya ay isang drug den ang na-raid sa loob ng Malacanang Complex. Maliwanag aniya na bumalik na naman sa kanilang negosyo ang mga nagpapakalat ng mga illegal na droga. Pag lumaban, patayin nyo. Duterte, inamin bilin sa mga pulis versus kriminal. Inamin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig nitong Lunes ng subcommittee ng Senado na inatasan niya ang mga opisyal ng pulisya na hikayatin ang mga kriminal na lumaban para magkaroon sila ng dahilan para patayin sila. Ang sinabi ko ganito: prangkahan tayo, encourage the criminals to fight, encourage them to draw their guns. Pagka lumaban, patayin nyo para matapos na ang problema ko sa syudad ko. Noong na-presidente ako, ganun din sa Command Conference. Pag-amin ni Duterte sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Subcommittee tungkol sa madugong drug war noong nakaraang administrasyon. Tinawag din ni Duterte na mga commander ng death squad ang mga naging hepe ng PNP sa Davao City, bagaman at itinanggi na ginagamit niya ang mga pulis para magpatupad ng mga kill order. Kabilang sa mga naging opisyal ng pulisya sina dating National Police Chief Archie Gamboa, Vicente Danao at Senator Ronald Bato de la Rosa na pawang nagsilbi sa Davao City ang baluarte ni Duterte. Kasi mga police director sila na humahawak, kumokontrol sa mga krimen sa lungsod. Pag sinabi mong death squad, it's a very loose term na ginagamit mo lang. Paglilinaw ni Duterte matapos tanungin ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros tungkol sa ginamit na terminong commander ng death squad. Nilinaw ni Hontiveros kay Duterte kung talagang iniutos niya sa pulisya na hikayatin ang mga suspect na lumaban para mapatay sila ng mga pulis, na sinagot ng dating pinuno, tama, oo. Bagamat at sinabi ni Hontiveros na hindi tama ang nasabing utos, sinabi naman ni Duterte na hindi naranasan ni Hontiveros na maging pinuno ng komunidad. Yan ang pananaw mo, hindi ito ang aking pananaw. Pagka mayor, pagka prosecutor, alam ko dumaan prosecutor. Mayor, presidente, alam ko ang trabaho ko. Hindi ka nagdala ng syudad. You never have a chance to solve the problem of the community, sabi ni Duterte kay Senator Risa Hontiveros.
death squad ko, hindi mga pulis, kundi mga gangster, ani dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mistulang naglaban bawi si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos aminin na mayroon siyang death squad sa Davao na binubuo ng mga gangster. Sa pagdinig, tinanong si Duterte ni na panel presiding officer at minority leader Coco Pimentel at Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada tungkol sa pagkakaroon ng Davao Death Squad o DDS na una niyang itinanggi. Sa kalaunan, inamin ni Duterte na nag-assemble siya ng 7-man hit squad noong siya ay alkalde ng Davao City at sinabing hindi siya nag-trap ng mga pulis dahil baka mataranta sila kung masuspindi sila para sa mga operasyong kanilang isinasagawa. I can make the confession now if you want. Talagang niyayari ko pero wag mo namang idamay ang mga pulis. Kawawa naman yan. Meron akong death squad 7 pero hindi yung mga pulis. Sila rin yung mga gangster. Yung isang gangster uutusan ko, patayin mo yan. Kung hindi mo patayin yan, patayin kita ngayon, ani Duterte. Nang tuluyang tanungin ni Pimentel kung ang ibig sabihin ni Duterte ay may death squad siya, sinabi ng dating Pangulo na hindi ito ganoon dahil ito aniya ay isang sistema kung saan ang mga agrabyado na individual ay lumapit sa kanya para humingi ng tulong. Hindi naman death squad, basta alam ng tao sa Davao na nandyan ako at magkamali ka at you commit a heinous crime at walang mapuntahan yung agrabyado, ani Duterte. Pinanindigan din ni Duterte na libu-libong tao ang namatay habang siya ay nasa Davao City, na binanggit na mga kriminal lamang ang namatay. Nauna rito, sinabi ni Duterte na ilan sa kanyang mga hepe ng PNP ay pinuno ng mga death squad na sinasabing bahagi ito ng kanilang mga trabaho, pero nilinaw din na isang loose term ang salitang death squad. Samantala, dumalo rin sa pagdinig si dating Senador Laila de Lima na bagamat at halos magkatabi lamang sila ni Duterte ay hindi naman nakitang nag-usap